Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. At sinabi ng Count kay Shin Lang na para sa sarili niya raw itong kabutihan, maging humble daw ito at umiwas-iwas sa pagiging mayabang. Samantala, napangiti naman ang Countess nang makita ang itsura ni Shin Lang. Kinagabihan, ay lumipat ang eksena sa isang maliit na courtyard sa labas ng city kung saan makikitang may daladalang box si Shu Wenshao at ito ay nakasuot ng black coat. Kumatok siya ng 3 beses sa pinto, at ilang sandali pa ay pinagbuksan siya ng isang lalaki. Iniabot naman ni Shu Wenshao ang box sa lalaki at pangiting nagsabi na ito raw ay ang kanyang respect gift para kay Mr. Zhang Jin para sa nagdaang 6 na buwan. Lumingon-lingon naman ang lalaki, tumingin kay Shu Wenshao, tinanggap ang box, at nagsabing wag na raw nito uling tatawagan si Mr. Zhang sa kanyang buong pangalan. At, nasaan daw ba ang ibang bagay na ni-request ni Mr. Zhang? Oo, sambit naman ni Shu Wenshao sabay hugot ng scroll sa kanyang damit, ipinatong sa itaas ng box, at nagsabing ito raw ay naglalaman ng ilang mga impormasyon patungkol sa Jin family ngunit, hindi niya raw alam kung gaano pa sila katagal masusuportahan ng kanilang finance, kailangang mahanap niya na raw kung nasaan ang kanilang secret treasury. Sinabi naman ng lalaki na kung gusto raw nitong makagraduate ang kanyang anak sa military imperial examination, tapusin na raw agad nito ang pinapagawa sa kanya ni Mr. Zhang sabay sarado ng malakas sa pinto. At makalipas ang ilang sandali ay lumipat ang eksena sa bahay ni Shu Wenshao. Ngunit, nagulat siya nang makita niyang nandito si Tianheng. Mr. Shu, sambit naman ni Tianheng at nagtanong kung gusto raw ba nitong i-dispatch sa si Shin Lang. Haha oo ngunit paano, sambit naman ni Shu Wenshao sabay hubad sa kanyang coat. Ang Count daw sa ngayon ay napaka-satisfied kay Shin Lang, kaya paano niya raw magagalaw ang bastard na yon? Oo syempre magiging satisfy ang Count dahil isang scheme ang capable ang brat na yon sambit naman ni Tianheng. Ganun pa man, si Jin Mukong daw ay hindi. Balang araw pag namatay na ang Count, sino pa raw ba ang maglilish kay Shin Lang? Sino pa raw ba ang magiging in charge sa court? Maaari daw nilang i-portray na si Shin Lang ay isang ambitious na tao. Magkakalat daw siya ng mga rumors na si Shin Lang ay napakahusay habang si Jin Mukong naman ay napaka-stupid. Tapos, ang kailangan lang dong gawin ni Shu Wenshao ay ang siraan ng puri si Shin Lang sa harap ng Count at Countess. Tiyak na hindi magtatagal ay makikick out na raw ang Shin Lang na yon. Lilikha tayo ng paulit-ulit na paninirang puri upang paniwalain ang mga tao, patanong na sambit naman ni Shu Wenshao. Sumagot naman si Tianheng na magtutulungan daw sila upang maging suspicious ang Count kay Shin Lang. At kapag iyon daw ay nangyari at mawala na sa ilalim ng proteksyon ng Count si Shin Lang, papatayin niya na raw ito. Kaya ano raw ba sa tingin ni Shu Wenshao, makikipag-collaborate daw ba ito, at nagkasundo na nga ang dalawa. Shin Lang, sambit naman ni Shu Wenshao sa kanyang isip, ipinapangako niya raw na pupunitin niya ito. Samantala, sa labas ng kwarto ng Count at Countess, ay nagtatatawag si Shin Lang. Na siya namang naging dahilan upang maudlot ang ginagawa ng dalawa. Galit na galit namang lumabas ang Count at nagsabing bakit kailangan ngayon pa raw ito pumunta, hindi raw ba maaaring bukas na lang nito sabihin ang gusto niyang i-discuss. Ha? Patawad sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip, mukhang naka-esturbo daw pala siya. Bigla namang lumabas ang Countess at tinanong si Shin Lang kung ano raw ba ang nangyari. Sinabi naman ni Shin Lang na ganito raw kasi. Nagalit daw si Mr. Shu kaya malamang iyon daw ay hindi magpapakita ng ilang araw. Ngunit, ang account daw ng family ay kailangang maasikaso on schedule dahil kung magkakaroon daw ng delay, ito raw ay makakaapekto sa mga money transactions. Kung kaya, ano raw ba kaya kung siya na lang muna ang ipaasikaso nila patungkol sa bagay na ito habang wala si Mr. Shu? Bukas na lang natin ito pag-usapan sambit naman ng Count ngunit bigla siyang kinurot ng Countess at nagsabing gusto lang dong makatulong ni Shin Lang, kaya bakit ayaw daw nito itong kausapin ng maayos? Shin Lang pumasok kasambit naman ng Countess at nagpasalamat naman si Shin Lang. Ilang sandali pa, sa loob ng silid, ay sinabi ni Shin Lang sa dalawa na naghihinala daw siya na nag-embezzle ng pera si Mr. Shu kaya gusto niya rong imbestigahan ng mabuti ang mga accounts nito.
Nonsense, sigaw naman ng Count sabay hampas sa mesa at nagsabing alam niya raw na hindi gusto ni Shin lang si Xu Wenzhao, ngunit natalo niya na raw ito, kaya hindi na raw kailangang daganan pa ito ni Shin lang. Father-in-law, sambit naman ni Shin lang at nagsabing 200 gold coins lang daw ang natatanggap na annual income ni Xu Wenzhao, ngunit ang lahat daw ng mga anak nito ay nakasuot ng ginto. At bukod pa doon, si Xu Wenzhao daw ay mayroong maraming properties sa loob ng Xuanwu City at maging sa Nujiang Prefecture. Ito raw ay labis na nag-e-exceed sa kanyang natural financial situation. Shin lang, walang perpekto, sambit naman ng Count. Sinabi naman ni Shin lang na ngunit, what if ang na-embezzle daw ni Xu Wenzhao ay higit pa sa maaari nilang ma-imagine? Mayroon ka bang evidence lang? Tanong naman ng Countess. Naglapag naman ng 2 libro si Shin lang sa mesa at nagsabing ito raw ay ang mga account books ni Xu Wenzhao. Though ito raw ay nagre-record lang patungkol sa pag-purchase ng wine at mga pagkain sa mga banquet, mayroon daw siyang nadiskubre rito na mga clues ng seryosong korupsyon. Pinulot naman ito ng Count at nagtanong kung saan daw ba ito nakuha ni Shin lang. Sambit naman ni Shin lang at nagsabing pumunta raw si Mokong sa accounting room upang kunin ito para sa kanya. At, na-imagine ng mag-asawa kung paano ginawang parang tuta ni Shin lang si Mokong. Dahan-dahan namang inilapat ng Countess ang kanyang kamay sa Count at nagsabing kailangang imbestigahan daw nila ito. Dahil since sila raw ay mag-asawa, member na rin daw siya ngayon ng Jin family. Kaya kung nag-embezzle daw si Xu Wenzhao ng malaking pera, hindi raw nila ito maaaring i-tolerate. Napasabi naman ang Count sa kanyang isip na si Xu Wenzhao daw ay ilang dekada nang nagtatrabaho para sa kanya at marami na raw itong contributions. Hay! Pinipilit daw nila siyang maging bad guy. Fine, sambit niya at sinabihan si Shin lang na maaari niya rong imbestigahan ang tungkol sa bagay na ito, ngunit mayroon daw siyang 3 kondisyon. Una, pumunta raw ito kay Mr. Lin. Pangalawa, ang resulta ng imbestigasyon ay kailangang sa kanya unang dalhin ni Shin lang. At pangatlo, tumigil daw ito agad sa kanyang imbestigasyon kapag nakabalik na si Xu Wenzhao, wag niya raw itong ipahiya. Yes, father-in-law, sambit naman ni Shin lang at napasabi sa kanyang isip na ang kanyang father-in-law daw ay napaka-soft-hearted at napaka-tolerant sa mga tao. Well, kung ganon, siya na lang daw ang magiging bad guy at dali-daling umalis. Hay, sambit naman ng Count at nagsabing si Shin lang daw ay napaka-mapaghiganti. Ngunit sinabi lang ng Countess na ayos lang daw yun since napaka-tolerant naman daw ni Mulan. Kaya hayaan na lang daw nila ang mga bata, kaya na raw ng mga yon ang sarili nila, enjoy na lang daw nila ang mga sarili nila. Samantala, sa loob ng accounting room, ay nagulantang si Shin lang sa kanyang nadatnan. What the heck, may ganito raw pala kadaming libro dito, humikab naman si Mr. Lin at nagsabing syempre. Ang mga ito raw ay mga account books na naipon sa nagdaang mahigit 20 taon. Kakailanganin daw ito ng at least ilang buwan bago tuluyang mabasa lahat. At syempre, ang pag-calculate daw sa lahat ng ito ay higit na mas matindi. Hindi raw ito matatapos agad unless 12 ng mga tao ang magtutulungan. Yet, si Mr. Shin, mayroon lang daw itong isang gabi. At isa pa yung tao raw kanina na nagbukas ng pinto para sa kanila ay ang trusted disciple ni Xu Wenzhao, kaya sa tingin niya raw makakarating na ang balita ng pag-imbestiga ni Shin lang dito papunta kay Xu Wenzhao bago pa man dumating ang madaling araw at malamang makakabalik na raw agad ang taong yun dito bukas ng umaga. Well, sambit naman ni Shin lang at nagsabing kailangan niya raw ng assistant kaya salamat daw kay Mr. Lin. Nagtanong naman si Mr. Lin kung seryoso daw ba si Shin lang patungkol sa bagay na ito. 3 taon na ang nakakaraan, nagpadala daw siya ng mag-aaral upang i-infiltrate ang accounting room. Ganun pa man, ito raw ay biglaang namatay dahil sa hindi malamang sakit. Ang lugar daw na ito ay treacherous. Ngunit, sumagot lang si Shin lang na ano raw ba ang magagawa ng mga rats na yon sa kanya. Ang tao raw na greedy sa pera ay mas natatakot sa kamatayan. Ang tanging problema lang daw sa ngayon, ay mayroon lang silang isang gabi upang basahin ang lahat ng ito. Marahil para sa iba mahirap daw maghanap ng mga loopholes sa loob ng napakaikling panahon,
ngunit para sa kanya ay hindi. Sa tingin niya raw mayroon na siyang certain understanding sa mga account books na ito kaya pakiusap pumili lang daw ng mga keybook si Mr. Lin para sa kanya at ika-calculate niya raw ang lahat ng ito sa pinakamataas na speed. Fine, tutulong ako, sambit naman ni Mr. Lin, ngunit duda siya na magagawa ito ni Shin lang sa napakaikling oras na mayroon ito. Samantala, ang mga tauhan naman ni Shu Wenzhao sa accounting room ay nakapag-decide na ikakalat nila ang balita ng ginawang pag-imbestiga ni Shin lang dito bukas ng umaga pagkabukas ng court. Ayaw nilang mangahas na sunugin ang accounting room habang nasa loob si Shin lang, ngunit ang gusto nila ay ang pabalikan agad si Shu Wenzhao sa lalong madaling panahon. Dahil kapag pumunta si Shu Wenzhao sa count at mag-plead, ay tiyak na hindi matutuloy ang pag-iimbestiga ni Shin lang. Ganun pa man, ang mga ito ay walang kaalam-alam sa ability na mayroon si Shin lang. Kadalasan, ang calculation job ay isinasagawa ng 12 ng mga tao, ngunit sa kabila nun, ito ay umaabot pa rin ng mga 10 araw hanggang kalahating buwan. Ngunit si Shin lang, napakadali niya lang na nakategorize at na-summarize ang lahat ng ito sa kanyang isip. At, hindi siya makapaniwala sa laki ng halaga ng na-embezzle na pera ni Shu Wenzhao. Kinabukasan, sa bahay ni Shu Wenzhao, ay makikitang nagmamadaling tumakbo ang isa sa mga servant ni Shu Wenzhao habang sumisigaw ng emergency. Nagtanong si Shu Wenzhao kung ano raw ba ang problema, at sumagot naman ang servant na si Shin lang daw ay nag-iimbestiga sa kanyang mga account book sa accounting room na siya namang ikinagulantang ni Shu Wenzhao. Kaya dali-dali siyang tumakbo at napasabi sa kanyang isip na napakapangahas naman daw ng bastard na yun na tangkaing i-check ang kanyang mga account books. Pagbabayaran niya raw ito sa ginawa niyang ito, patatalsikin niya raw ito sa Xuanwu Court. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng Xuanwu Court, ay makikitang lumuhad si Shu Wenzhao sa harap ng count at nagtanong kung hindi na raw ba siya nito pinagkakatiwalaan. Mr. Shu, sambit naman ng count at nagtanong kung kailan niya raw ba sinabi na hindi niya na ito pinagkakatiwalaan. Sumagot naman si Shu Wenzhao na kung ganun, bakit daw nag-iimbestiga si Shin lang ng buong gabi sa kanyang mga account books? Bakit daw ba iniimbestigahan siya nito? Siya raw ay loyal na nagsisilbi sa count sa loob ng mahigit 20 taon. Alam niya rong siya ay isa lamang servant, hindi niya equal si Mr. Shin, at siya ay isa na lamang walang silbing matanda ngayon. Tumakbo siya at nagsabing ngayong araw, papatunayan niya raw ang kanyang innocence sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ngunit, bigla siyang sinugod ni Jin Zong na siyang naging dahilan upang siya ay matamba. Umiyak siya ng malala at nagsabing lordship, nagsimula raw siyang magsilbi sa Jin family magmula nung teenager pa siya. Pinagmasdan siyang lumaki ng old master, at wala rong ibang taong mas loyal pa kumpara sa kanya dito sa court. Kung ayaw daw nitong maniwala sa kanya, hihiwain niya raw ang kanyang dibdib upang makita nito ang kanyang puso. Sinabi naman ng count na tumayo daw ito, alam niya raw kung gaano ito kaloyal. At inutusan niya si Jin Zong na dalhin dito si Shin lang. At, umalis na si Jin Zong upang kunin si Shin lang. Napangisi naman dito si Shu Wenzhao at napasabi sa kanyang isip na in-overestimate daw ni Shin lang ang kanyang sarili. Iniisip daw ba nito na pipiliin ito ng count kumpara sa kanya, hindi raw nito kilala ang count. Si Jin Zhou daw ay matalino, ngunit, ito rin daw ay napakabait at napaka-considerate sa kanyang mga subordinate. Palagi daw siyang pinag-iinitan ni Shin lang kaya natural lang daw na ma-off ang count kay Shin lang. Tumayo siya at nagsabing lordship, mayroon dong isang bagay na hindi siya sigurado kung maaari niya raw ba itong sabihin. Sabihin mo, sambit naman ng count at sumagot naman si Shu Wenzhao na mayroon dong mga sabi-sabi na kumakalat kailan lang sa Xuanwu City na si Shin lang daw ay nagpapanggap lang na dumb upang makalapit kay Miss Mulan. Kaya posible raw na mayroon itong ambisyon at mga ulterior motives. Na siya namang ikinagulat ni Count Jin Zhou at napasabi sa kanyang isip na ang ibig daw ba nitong sabihin isang ambitious na tao si Shin lang. Tumingin siya kay Shu Wenzhao at idinagdag sa kanyang isip na marahil nga na mayroong maraming mga flaws si Shin lang, ngunit natitiyak niya raw na ang isang bagay na wala si Shin lang ay ang ambisyon. Siya raw ay mabait at tolerant, ngunit hindi raw siya stupid. At sa totoo lang, si Shu Wenzhao daw ang kainahinala rito.
Dinagdag pa ni Xu Wenzhao na si Mukong daw ay hindi ganoon katalino upang ilish si Xin Lang. At baka balang araw, kunin daw ni Xin Lang ang posisyon ni Mukong at magiging bagong master ng Xuanwu Court. Samantala, makikita namang dumating na si Jin Zong at Xin Lang. Greetings father-in-law, sambit naman agad ni Xin Lang. Mr. Xin, sigaw naman ni Xu Wenzhao sabay turo kay Xin Lang at nagtanong kung ano raw ba ang nagawa niyang mali rito. Bakit gustong-gusto raw siya nitong ma-expel? Mayroon daw ba itong ulterior motive? O ito ay isa lamang narrow-minded? Napangisi naman si Xin Lang nang marinig ito, lumapit ng husto kay Xu Wenzhao, at sinabi niya sa pagmumukha nito na iniisip niya raw na nang embezzle ito ng pera ngunit, hindi niya raw ini-expect na ganito ito kalaki. At ano naman ang mahahanap mo sa loob lang ng isang gabi, sambit naman ni Xu Wenzhao sa kanyang isip. Tiyak na sinusubukan lang daw siyang linlangin ni Xin Lang. Ridiculous sambit niya at nagsabing bigla-bigla na lang siya nitong paparatangan ng embezzlement, wala wrongful sa lugar na ito. Ngunit biglang sinabi ni Xin Lang na 30,000, na siya namang nagpaluwa sa mga mata ni Xu Wenzhao. At isinigaw ni Xin Lang sa pagmumukha ni Xu Wenzhao na ito raw ay isa lamang head ng accounting, ngunit naka-embezzle daw ito ng halos 30,000 gold coins sa loob ng nagdaang 20 taon. Ha! Napaka-greedy daw nito. Ito raw ay pinagkakatiwalaan ng husto ng kanyang mother-in-law at father-in-law, kaya paano niya raw ito nagawa sa kanila? Idinagdag pa ni Xin Lang na 30,000 gold coins, iyon daw ay katumbas na sa kanilang military expenses sa loob ng isang taon. Ang kanyang father-in-law daw ay minamahal ng husto ang kanyang mga tao at kailanman ay hindi raw ito nag-impose ng mataas na tax. Pinagkakasya lang daw nito ang lahat ng pera na mayroon siya, ngunit ninakaw daw ni Xu Wenzhao ng pasekreto ang mga na-save na pera ng count. At iyon daw ay umabot ng 30,000 gold coins. At makikitang nanlambot ang mga tuhod ni Xu Wenzhao sa kanyang mga narinig. Note: sa mundong ito, ang mga ordinaryong pamilya ay hindi kayang kumita ng at least 2 gold coins man lang sa loob ng isang taon sa pamamagitan ng hard work. Xin Lang, totoo ba ang sinasabi mo? Gulat na sambit naman ng count at napasabi sa kanyang isip na alam niya raw na nang i-embezzle ng pera si Xu Wenzhao ngunit, hindi niya raw inaasahan na ito ay aabot ng 30,000, ito raw ay napakalaki. Makikita naman ang frustration sa mukha ni Xu Wenzhao habang nakatingin kay Xin Lang, at bigla siyang lumuhad sa harap ng count at nagsabing lordship, sinisiraan lang daw siya ni Xin Lang. Malamang gusto lang daw siya nitong ipapatay. Nakikita na raw ba nito ngayon ang pagka-ambitious ni Xin Lang, ni sinisiraan daw siya nito ngayon, siya na napakatagal ng servant ng Jin family. Tinapik naman ni Xin Lang ang balikat ni Xu Wenzhao at nagsabing marahil maayos daw ang record nito sa mga account ni Wang Liang ngunit sa kanya, ito raw ay hindi makakatakas. Ang annual income at expenditures daw ng court ay magiging malaking problema para kay Xu Wenzhao. Sinisiraan mo lang ako, sigaw naman ni Xu Wenzhao. Ganun sigaw naman ni Xin Lang at sumigaw na kung ganun sige sabihin daw nito sa kanya, bakit pataas daw ng pataas ang mga military expenses samantalang hindi naman tumataas ang bilang ng mga sundalo. Sumagot naman si Xu Wenzhao na iyon daw ay dahil sa inflation at ang mga sahod daw ng mga sundalo ay tumaas din. Sinabi naman ni Xin Lang na kung ganun, saan daw ba napunta ang mga war horses, mga armor, at mga weapons na nadadamage taon-taon. Sumagot naman si Xu Wenzhao na ang mga yun daw ay tinunaw at ni-remade. Sumigaw naman si Xin Lang na ngunit wala raw siyang nakitang pag-increase sa iron production. Sa halip, nag-decrease pa raw ito. At also, ang salt production daw sa kanilang lupain ay nag-decrease din. Ngunit, ang production ng mga sako at mga bamboo baskets ay nag-increase. Maaari daw ba itong ipaliwanag ni Xu Wenzhao? Pinagpawisan naman ng husto si Xu Wenzhao at sumagot na iyon daw ay dahil, iyon ay dahil sa ginamit mo ang mga sako at mga bamboo baskets na yun sa pag-smuggle ng mga asin at iron. Pasigaw na dugtong naman ni Xin Lang, ito raw ay ang mga loopholes ni Xu Wenzhao. Na siya namang nagpaurong kay Xu Wenzhao, tumingin siya kay Xin Lang, tumawa, tumayo, at sumigaw na wala raw itong ebidensya, ang mga ito raw ay mga speculations lang na walang basehan.
Ano raw ba ang makukuha nito sa loob lang ng isang gabi, sinusubukan lang daw nitong linlangin ang count. Bigla namang inihampas ni Shin Lang ang isang libro sa mesa, napatingin si Shu Wenzhao, at sinabi ni Shin Lang na ito raw ay ang financial report na inihanda niya buong gabi, tingnan niya raw ito raw ay ang ebidensya na hinihingi ni Shu Wenzhao. Dinampot naman ng count ang libro at sa pamamagitan ng kaunting guidance mula kay Shin Lang, ay nagawa itong mabasa ng count. At nashock siya sa kanyang nakita. Hindi niya inexpect na nagawang makapag-presente ni Shin Lang ng financial data na ganito ka-organize kung saan nakalatag ang lahat ng mga income at mga expenses ng napakalinaw, na maging ang isang tulad niya na hindi familiar sa field na ito ay nagawa itong maintindihan ng lubusan. Moreover, nag-point out pa si Shin Lang ng ilang mga loopholes sa mga account ni Shu Wenzhao. Halimbawa, nung idinaos ang Spring Festival Celebration 2 taon na ang nakararaan, ang Jin family ay nag-purchase ng 1,000 bote ng alak. Ngunit, ang mga ito ay hindi na-consume lahat at bilang resulta, ang mga natirang alak ay ibinalik para sa refund. Ganun pa man, 70% lang ang isinulat sa report na nangangahulugang ilang gold coins ang nawala sa Jin family. At ngayon, makikitang galit na ang count. Sinigawan niya si Shu Wenzhao na talaga raw palang ito ay, hindi lang daw sa nangahas ito na mag-fist sa expenses ng iba, ngunit mayroon din daw itong audacity na mag-embezzle ng ganoon kalaking pera. At inutusan niya si Jin Zong na papuntahin daw nito rito si Mr. Lin upang i-check ang report na ito ni Shin Lang. Samantala, makikitang nagulat si Shu Wenzhao nang makita niya ang report. At makalipas ang ilang sandali, ay dumating na si Mr. Lin at tiningnan ang report. At hindi siya makapaniwala na talagang nagawa ito ni Shin Lang sa loob lang ng isang gabi. Mr. Lin, ano sa tingin mo, tanong naman ng count. Sumagot naman si Mr. Lin na talagang ang talent daw ni Mr. Shin ay napaka-extraordinary. Buong buhay niya, hindi pa raw siya nakakita ng ganito ka-unique na accounting method, ito raw ay unheard of. Congratulations my lord, ang report daw na ito ay napaka-flawless. Shu Wenzhao, sigaw naman ng count at nagtanong kung may sasabihin pa raw ba ito upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Napasabi naman si Shu Wenzhao sa kanyang isip na hindi raw maaaring mag-plead guilty siya rito dahil kapag ginawa niya raw yon, katapusan niya na. Kapag hindi raw siya mag-plead guilty at ibigay ang lahat ng perang yon kay Mr. Zhang at sa iba pa, maaaring makaalis pa raw siya sa gusot na ito. Kaya itinuro niya si Shin Lang at sumigaw na kung may kagustuhan may paraan. Ang Jin family daw ay nakakaranas ng financial shortfall, talagang sinasadya lang daw ni Shin Lang na i-target sila. Bakit daw ba hindi na lang siya nito harapin ng direkta? Bakit kailangang mantsahan pa raw nito ang kanyang reputasyon? At isinigaw niya sa lahat ng mga tao na nasa loob ng court na tingnan daw nila, binabalak daw ni Shin Lang na i-eliminate ang mga dissidents. Tina-target daw sila nito, tina-target daw nito ang mga elders ng court. Hindi niya raw ito matatanggap, binabalak daw siyang i-convict ni Shin Lang gamit ang mga fabricated na mga evidence. Ngunit hindi niya raw ito tatanggapin, kahit na ang maging kapalit pa nito ay ang kanyang buhay. Ikaw, sambit naman ng count habang nanginginig sa galit. Ngunit, biglang hinila ni Shin Lang ang isang upuan, dinala sa harap ni Shu Wenzhao, umupo, at nagsabing wag na raw itong mag-bother pa na i-deny ang lahat ng ito, alam niya na raw kung nasaan ang exact location ng mga solid evidence, natuklasan niya na raw kung nasaan ang secret treasury nito. Haha, imposible, sambit naman ni Shu Wenzhao. Paano naman daw magiging posible na may alam ito tungkol sa ganoong bagay? Iniisip daw ba nito na siya ay isang Diyos o ano? Naglabas naman ng papel si Shin Lang at nagsabing well, hindi niya raw ma-mind na maging Diyos kahit isang beses lang. At sinabi niya na everyone, puntahan daw nila ang lugar na nakasulat sa papel na ito, upang makita nila ang secret treasury ni Shu Wenzhao. Jin Zong sambit naman ng count at nagsabing magdala daw ito ng 100 mga sundalo at sundin ang orders ni Mr. Shin. At makalipas ang kalahating oras, ay lumipat ang eksena sa isang liblib na barangka. At ilang sandali pa, ay narating na nila ang isang abandon na outpost. At makikitang hihimatayan na si Shu Wenzhao. Paano
Paano raw ito nalaman ni Shinlang? Sinabi naman ni Shinlang na pumasok na raw sila. Nang biglang, mayroong nagpakawala ng palaso patungo sa direksyon ni Shinlang. Napansin naman ito ni Jinzong, at agad na dineflect gamit ang kanyang espada. At isinigaw ni Jinzong sa mga sundalo na ito raw ay isang ambush, maging on guard daw sila. E-comb daw nila ng mabilis ang area, at e-clear ito. At sinabi niya kay Shinlang na mag-ingat daw ito, may ambush daw dito, magsagawa daw muna sila ng search. Ilang sandali pa ay sumigaw ang isang sundalo na na-clear na raw nila ang buong paligid, at may nahuli raw silang isang individual. Samantala, sa loob ng outpost, ay makikita ang isang lalaki na nakasuot ng black coat na hawak-hawak ng dalawang sundalo. Iniangat ng isang sundalo ang hood nito at nagsabing Mr. Shin, ito raw ay ang taong umatake sa kanya gamit ang poisoned arrow. Wala rong ibang taong nandito sa lugar na ito, ang tao lang daw na ito. Nagulat naman si Jinzong nang makita ito at nagsabing ito raw ay ang anak ni Shu Wenzhao na si Shu Tian. Dinakma niya ang buhok nito at nagsabing ito raw ay isang abandoned outpost, ano raw ba ang ginagawa nito rito? Sumagot naman si Shu Tian na nag-aaliw lang daw siya rito. Iyon daw ba ay hindi maaari? Na siya namang ikinainis ni Jinzong at sumigaw na magsalita raw ito, ano raw ba ang ginagawa nito rito? Samantala, inactivate naman ni Shinlang ang kanyang eyebrows at iniskan ang buong lugar. At ilang sandali pa ay may nakita siyang isang safe sa kinatatayuan ni Jinzong. Kaya sinabi ni Shinlang na wag na raw nilang pag-aksayahan ng oras ang taong ito, mayroon dong nakatagong pinto sa ilalim ng lupa banda rito, hukayin daw nila ito. At, makalipas ang 15 minuto ay sumigaw ang isang sundalo na Mr. Shin, talaga rong mayroong nakatagong pinto rito ngunit, ito raw ay nakalock. Ang lock daw na ito ay napakatigas, nabali raw ang dulo ng kanyang blade nang sinubukan niya itong wasakin. Sinabi naman ni Shinlang na ang lock daw na ito ay gawa sa tungsten steel, hindi raw ito kayang wasakin ng blade, tanging susi lang daw ang makakabukas nito. Nagtanong naman si Jinzong kung alam daw ba nito kung nasaan ang susi. Tiningnan naman ni Shinlang si Shu Wenzhao, iniskan, at makikitang ginamit pala na pin ni Shu Wenzhao ang susi para sa kanyang buhok. Sinabi naman ni Shu Wenzhao na ano raw ba ang tinitingin-tingin nito, wala raw siyang alam tungkol dito. Napasabi naman si Shinlang sa kanyang isip na mukhang alam na alam daw ni Shu Wenzhao kung papaano magtago ng mga bagay-bagay. Sa kasamaang palad, ito raw ay hindi makakatakas mula sa kanyang mga mata. Kaya inextend ni Shinlang ang kanyang kaliwang kamay papunta sa buhok ni Shu Wenzhao, kinuha ang pin, paano mo nalaman gulat na sigaw naman ni Shu Wenzhao. Shinlang, ni tao pa raw ba ito? Ngunit hindi ito pinansin ni Shinlang. Binuksan ang padlock, at dahan daw ang bumaba. Mr. Shin, sambit naman ng isang sundalo at nagsabing mag-ingat daw ito, ang underground chamber daw na ito ay napakalalim. At, nang ma-uncover nila ang mga treasures na nakatago sa chamber, ang korupsyon ni Shu Wenzhao ay nag-exceed sa expectations ng lahat. Ang lahat ng mga chest na nasa loob ng chamber ay punong-puno ng mga gold coins kalakip na ang iba't ibang uri ng mga jewels, antiques, calligraphy, at paintings. Samantala, makikita namang kinuwilyuhan ni Jinzong si Shu Wenzhao at sumigaw na ito raw ay dating mahirap at salat na scholar. Kung hindi raw dahil sa dating count na kumupkup sa kanya, ma-o-obtain daw ba nito ang wealth at status na mayroon ito ngayon? Ito lang daw ba ang isusukli nito sa Jin family? Ito raw ay napaka-ruthless, mas masahol pa raw ito sa hayop. Found it sambit naman ni Shinlang sabay dampot sa isang libro. Imposible. Ito ay napaka-imposible, sambit naman ni Shu Wenzhao at nagtanong kung paano daw ba nalaman ni Shinlang ang lugar na ito, maging ang asawa niya raw ay hindi alam ang tungkol dito. Sinabi naman ni Shinlang na 9 na taon na ang nakalilipas. Ayon daw sa account book, si Shu Wenzhao ay nagnakaw ng 20,000 cut ties ng iron, at nag-purchase ng 25 cut ties ng tungsten. Kinlaim daw nito na dinismantle niya ang isang abandoned outpost at gumamit ng 130 workers, ngunit ang totoo, demolish lang daw nito ang lugar na ito.
Sa tingin daw ba nito kasing foolish siya nito, ni ang Jin family pa raw ang pinagbayad nito sa construction ng kanyang secret treasury, talagang ito raw ay napaka-shameless. At inutusan ni Shin lang ang mga sundalo na dalhin pabalik sa court si Shu Wenzhao. Samantala, makikita namang inis na rin maging ang mga sundalo kay Shu Wenzhao. Mr. Shin, sambit naman ng isa at nagtanong kung ano raw ba ang gagawin nila sa isang ito. Sumagot naman si Shin lang na patayin daw nila ito, sunugin hanggang sa maging abo, at itapon sa dagat. Note, si Shu Tian ay isang government official ng Xuanwu City. Kaya sinigawan niya si Shin lang na talaga raw bang magtatangka ito, ang mga local nobles daw ay walang authority na i-dispose ang isang government official. Ito raw ay ang bagong policy ng Yu State, nagbabalak daw ba ng rebellion ang Jin family. Ngunit, tinitigan lang siya ni Shin lang. Haha, natatakot ka na ngayon hindi ba? Dagdag pa ni Shu Tian. Once daw na ma-expose ang tungkol sa bagay na ito, ang Jin family daw ay ituturing na mga rebels at silang lahat ay mamamatay. Ngunit, humugat lang ng blade si Shin lang mula sa isang sundalo, itinutok sa leeg ni Shu Tian, at nagsabing siya raw ay isa lamang son-in-law, isang outsider. Ano, saad naman ni Shu Tian at pagkasambit ni Shu Tian sa katagang iyon ay agad na sumirit ang kanyang dugo at ito ay tuluyang bumagsak. Na siya namang ikinagulat ni Jin Zong at napasabing mukhang ang sword skill daw ni Mr. Shin ay mas proficient pa kumpara sa kanya. By the way, sambit naman ni Shin lang kay Jin Zong at nagsabing mayroon pa rong isang bagay na gusto niyang hanapin nila para sa kanya. At makalipas ang ilang sandali ay umalis na sila mula sa outpost. Samantala, sa loob naman ng carriage ay napatingin si Shin lang sa kanyang kamay at napasabi sa kanyang isip na finally, ito raw ngayon ay namantsahan na ng dugo. Upang magkaroon ng komportableng buhay, ang ginagawa niya rong ito ay hindi madali. Ganun pa man, hindi niya raw hahayaang mayroong sino mang magtangkang magbanta sa kanyang family. At makalipas ang ilang sandali ay lumipat ang eksena sa Xuanwu Court. Count of Xuanwu sambit naman ng isang sundalo at nagsabing mayroon daw silang natagpo ang 11,000 gold coins mula sa secret treasury ni Shu Wenzhao. At bukod pa doon, mayroon din dong 52 piraso ng mga tanyag na calligraphy at paintings, at 5 chest ng mga jade at mga jewelry. Excellent work, Shin lang sambit naman ng Count sa kanyang isip. Ito raw ay napaka-wonderful na son-in-law. Salamat daw kay Shin lang, makaka-recover na ang Jin family mula sa devastating loss na na-experience nila. Tumingin siya kay Shu Wenzhao, itinuro, at pasigaw na nagtanong kung may sasabihin pa raw ba ito ngayon. Agad-agad namang nagmakaawa si Shu Wenzhao na spare daw ng Count ang kanyang buhay para sa kapakanan ng kanilang late lord, ng lady, at para sa kapakanan ng kanyang unwavering loyalty sa loob ng nagdaang 20 taon. Pakiusap, spare daw nito ang worthless na buhay niya. Napasabi naman ang Count sa kanyang isip na wala raw siyang ibang ginawa kundi ang maging tolerant at mabait sa iba. Yet, sa kabila ng lahat ng yon, nagkaroon pa rin daw ng isang treacherous wolf sa ilalim ng kanyang pamamalakad. Sinipa niya na parang lata si Shu Wenzhao at sumigaw na hindi niya na raw kailangan pang magpanggap. Talagang siya raw ay naging bulag, pinagkatiwalaan niya raw ito at binigyan ng mataas na posisyon. Ngunit, hindi niya raw ini-expect na magiging ganito ito kasama. Mr. Shin, pagmamakaawa naman ni Shu Wenzhao kay Shin lang. Kasalanan niya raw ang lahat ng ito, nabigo raw siya na makita ang bigger picture, at hindi na recognize ang tunay na value nito na siyang naging dahilan upang ma-offend niya ito. Siya raw ay higit pa sa foolish, at napaka-heartless. Kaya nakikiusap daw siya, kahit para man lang sa kapakanan ng kanyang pagiging elder, spare daw nito ang kanyang walang hiyang buhay. Mr. Shin, kung spare daw nito ang buhay niya, magtatrabaho daw siya na parang aso, at magmula sa araw na ito, ay ilalaan niya raw ang kanyang buhay kay Shin lang. Pakiusap, nagmamakaawa daw siya, bigyan daw siya nito ng awa. Ngunit, tiningnan lang siya ni Shin lang, nagsalita, at nagsabing father-in-law, kailangang ma-execute daw si Shu Wenzhao. Mr. Shin,
Sambit naman ni Mr. Lin at nagsabing si Xu Wenshao daw ay hindi isang utusan na pag-aari ng Jin family, ito raw ay isa lamang employee. Meanwhile, ito rin daw ay isang tanyag na tao. Ang Jin family daw ay walang karapatan na patayin ito. At ayon sa bagong batas ng Yu State, ang tanging magagawa lang nila ay ang i-turnover ito sa City Lord. Sinabi naman ni Shin Lang na kung mapapasakamay daw ito ng City Lord, tiyak na makakalaya daw ito sa loob lang ng ilang araw. Nag-embezzle daw ito ng halos 30,000 gold coins, ngunit 11,000 gold coins lang daw ang na-recover nila mula sa vault nito. Habang ang ilang mga pag-aari naman nito gaya ng mga lupain, at mga bahay, ay nagkakahalaga lang ng 5,000 gold coins. Kaya sa tingin nila, saan daw ba nito itinago ang natitirang 14,000 gold coins? Kung tama raw ang hinala niya, malamang ibinigay daw ito ni Xu Wenshao sa City Lord at sa Prefect. Dahil ang pangalawang anak daw nito na nakatira sa capital ay sasali sa susunod na military imperial examination ng Yu State. Na siya namang ipinagtaka ng Count at napatanong kung saan daw ba nalaman ni Shin Lang ang tungkol sa bagay na ito. Sumagot naman si Shin Lang na isinulat daw ni Xu Wenshao ang lahat sa account book na ito pati na ang lahat ng gold coins na ginamit nito sa panunuhol. Sinabi naman ng Count na hayaan daw siya ni Shin Lang na makita ito. Note: walang mga nakasulat na mga specific na mga pangalan sa librong ito, tanging mga codenames lang. Ngunit, kahit na sino ay magagawang mahulaan kung sino-sino ang mga tinutukoy ng mga codenames na nakasulat dito. At hindi makapaniwala si Count Jinzhou sa kanyang nakita. Xu Wenshao, sigaw ng Count at nagsabing wala daw siyang ibang ginawa kundi ang maging mabait dito sa loob ng ilang taon. Kung kaya, paano raw nito ito nagawa sa kanya? Yumuko naman ng bahagya si Xu Wenshao, tumawa, tumangala, at tumawa ng napakalakas. Bakit? Hindi raw ba't hiningi niya ang permission ng Count upang maging centurion ang kanyang pangalawang anak na lalaki 3 taon na ang nakararaan ngunit, tinanggihan daw ito ng Count, naaalala niya pa raw ba yon? Sumagot naman ang Count na binigyan niya raw ito ng pagkakataon na sumubok uli ngunit, ito raw ay hindi nakapasa sa military at literacy test. Kung kaya, paano niya naman daw mahahayaang makapasok sa kanyang centurion ang ganoong klaseng tao? Sumagot naman si Xu Wenshao na pinagsilbihan niya raw ito sa loob ng mahigit 20 dekada, ngunit hindi man lang daw nito magawang matulungan ang kanyang anak sa career nito. Sabihin daw nito, hindi raw ba iyon napaka-cold-hearted, at bukod pa doon, ang mga bagong policies daw ay ipinatutupad na ngayon. Ang Jin family daw ay tila isa na lamang palubog na barko. Kung kaya bakit naman daw siya susunod sa mga steps nito, upang mamatay, sige bigyan daw siya nito ng rason upang hindi siya mag-seek ng way out. So ipinagkanulo mo ang Jin family, sigaw naman ni Count Jinzhou. Sumagot naman si Xu Wenshao na kailangan niya rong tumingin sa bigger picture. Nag-alburuto naman ang Count nang marinig ito, bumunot ng blade, at sumigaw na papatayin niya raw ito. Sir, pighil naman ni Mr. Lin sa Count. Hindi niya raw ito maaaring gawin. Huhusgahan daw siya ng mga tao kapag pinatay niya si Xu Wenshao. Tiyak na may gagawin daw ang local government sa kanya, nalimutan na raw ba nito kung papaano namatay si Count Donghai. Huwag daw nitong kalimutan ang mga bagong batas ng Yu State. Sinabi naman ni Shin Lang na deserve daw ng taong ito na mamatay ngunit, hindi raw nila ito maaaring patayin dito. Haha hindi mo ako mapapatay Shin Lang, saad naman ni Xu Wenshao. Hindi niya raw iyon magagawa. Kaya dalhin na lang daw nila siya sa City Lord, huhusgahan daw siya nun kung talagang guilty siya. Iwinakli naman ng Count si Mr. Lin at susugurin na si Xu Wenshao ngunit, biglang humarang si Shin Lang at nagsabing pakiusap father-in-law, hindi raw nila ito maaaring patayin, ngunit maaari daw itong gawin ng iba. Na siya namang naging dahilan upang tumawa ng malakas si Xu Wenshao. Tinuya niya si Shin Lang at nagtanong kung ano raw ba ang ginagawa nito, bakit pinipigilan daw nito ang Count ng Xuanwo, natatakot daw ba ito na mawala sa kanya ang lahat ng mayroon ang Jin family, ngunit sinabi lang ni Shin Lang na wag daw nitong kalimutan ang tungkol sa family rules ng Xu family. At makikitang biglang dumating si Jin Zong at mapapansin na mayroon itong mga kasama.
Patriarch, pagtataka naman ni Shu Wenzhao. Note, ang matandang ito ay ang patriarch ng Shu family. Humingi siya ng dispenses account at nagsabing sinusuportahan daw nito ang Shu family sa loob ng nagdaang maraming taon. Hindi raw siya makapaniwala na tinredor ng kanyang tao ang kanilang friendship, kasalanan daw nila ang lahat ng ito. Dapat inayos pa raw nila ang pagdisiplina kay Shu Wenzhao, pakiusap patawarin daw sila ng count. Pakiusap tumayo kasambit naman ng count at sinabihan ang patriarch na hindi na raw nito kailangan pang magsulot sa kanya. Humarap naman ang patriarch kay Shu Wenzhao at nagutos na dalhin daw nila si Shu Wenzhao sa kanilang ancestral temple, bugbugin daw nila ito hanggang sa mamatay. Bakit? Sigaw naman ni Shu Wenzhao at nagsabing nag-embezzle lang daw siya ng funds ng Jin family, wala raw siyang na-violate sa kanilang family rules, kaya wala rin daw silang karapatan upang patayin siya. Shu Wenzhao, sambit naman ni Shin Lang at nagsabing hindi raw nila ito papatayin dahil sa embezzlement, ngunit dahil sa adultery. Nakipagtalik daw ito sa kanyang aunt. Note, ang aunt na pinatoast ni Shu Wenzhao ay isang napakagandang babae na nasa kanyang 30s, ito ay asawa ng kanyang uncle. At paano mo naman nalaman yon? Sigaw naman ni Shu Wenzhao. Sumagot naman si Shin Lang na ang lahat daw ay kayang alamin ng Jin family kung gugustuhin nila. At makikitang itinulak na si Shu Wenzhao ng dalawang Shu family member. Teka lang Count of Xuanwu, desperadong saad naman ni Shu Wenzhao, may sasabihin daw siyang sekreto, Mr. Shin mayroon daw siyang pera, maaari niya raw itong bigyan. Mr. Shin, gusto raw itong ipapatay ni Tianheng. Ngunit sumagot lang si Shin Lang na alam niya na raw ang tungkol doon, lumang balita na raw yon. Makalipas ang ilang oras, ay hinubaran ng Shu family si Shu Wenzhao at pinatay sa bagbog sa harap ng daan-daang mga tao sa loob ng ancestral temple ng Shu family. At, umabot na ang balita patungkol sa sinapit ni Shu Wenzhao sa Xuanwu Court. Shin Lang sambit naman ng count at nagsabing matagumpay daw nitong na-retrieve ang mga gold coins ng kanilang family at na-uncover si Shu Wenzhao. Ngayon, ano raw ba ang gusto nito bilang reward? Ibibigay niya raw ang kahit na anong gusto nito. Kahit ano father-in-law, sambit naman ni Shin Lang. Oo Shin Lang saad naman ng count. Napakalaki raw ng nagawa nito para sa Jin family, deserve daw nito ng reward. Napahampas naman agad sa mesa si Shin Lang, tumayo, at sumigaw na kung ganon, maaari daw bang ipag-utos ng count kay Mulan na sumunod ito sa kanya. O hindi naman kaya, mag-utos ito ng ilang mga babaeng sundalo upang talian si Mulan nang makonsummate na nila ang kanilang marriage. Ngunit syempre, imagination lang ni Shin Lang ang lahat ng yon. Nag-exude siya ng maliwanag ng ngiti at nagsabing, ginawa niya lang daw kung ano ang dapat niyang gawin, hindi na raw kailangang bigyan pa siya ng reward. Sumagot naman ang count na wag daw itong maging modest, deserve niya raw ito, sabihin na lang daw nito kung ano ang gusto niya. Sabihin daw nito sa kanya, ano raw ba kaya kung ito ang ipapamanage niya sa family capital. No father-in-law tanggi naman ni Shin Lang, trabaho daw yun ni Mr. Lin, at maayos daw ang ginagawa nito. Ang gusto niya lang daw ay ang makita paminsan-minsan ang kanyang family. Kaya kung gusto raw ng count na bigyan siya ng reward baka naman daw maaari na payagan na siya nitong makalabas. At napasabi sa kanyang isip na mahahandle niya lang daw si Tianheng kung hindi na siya grounded. Napasabi naman ang count sa kanyang isip na hindi raw ba't kakagaling lang ni Shin Lang sa kanyang family 4 na araw na ang nakararaan, kaya bakit bibisita na naman daw ito, malamang may iba raw itong binabalak. Kailangan niya rong makapag-isip ng excuse upang mapigilan ito. Kaya sinabi niya kay Shin Lang na marami raw itong kalaban sa labas, mas maigi raw na manatili na lang muna ito dito sa loob ng court. Alam niya na raw kung ano ang ibibigay na reward kay Shin Lang. Maaari niya rong bigyan ng 300 acres na lupain ang ama nito, sigurado daw siya na mag-agalak ang ama ni Shin Lang dito, ito ay magandang idea hindi raw ba? Ngunit sumagot lang si Shin Lang na hindi niya raw kailangan ng lupain, ang gusto niya raw ay kalayaan, ngunit hindi pa man natatapos banggitin ni Shin Lang ang dapat na sasabihin niya ay umalis na ang count at nagsabing pagod na raw siya, kailangan niya na raw magpahinga.
At makikitang hindi makapaniwala si Shin lang dito, tinatakbuhan daw siya nito. Samantala, sa courtyard ni Jin Mulan, ay makikitang bumababad ito sa kanyang bathtub. Miss Jin sambit naman ni Xiang Bing at nagsabing hindi raw siya makapaniwala na nagawang mapabagsak at mapatay ni Mr. Shin sa loob lang ng isang araw at gabi ang isang big shot na gaya ni Xu Wenshao. Nagawa rin daw nitong makaretrieve ng mahigit 10,000 gold coins para sa Jin family. Bing, saad naman ni Jin Mulan at nagsabing hindi raw pinatay ni Shin lang si Xu Wenshao, ang taong iyon daw ay ang pumatay sa sarili niya. Wag na raw uli nitong babanggitin ang tungkol sa pagpatay ni Shin lang kay Xu Wenshao, naririnig daw ba siya nito? Oo, naririnig kita, saad naman ni Xiang Bing. Oh, siya nga raw pala, binigyan daw siya ng isang tanong ni Mr. Shin kahapon. Anong tanong? Pagtataka naman ni Jin Mulan. Sumagot naman si Xiang Bing na nagtanong daw si Mr. Shin kung bakit ang White Tiger ay ang pinaka-valuable na hayop. Nagtanong naman si Jin Mulan kung papaano raw ba ito sinagot ni Xiang Bing. Sinabi naman ni Xiang Bing na sumagot daw siya na dahil sa ang mga yellow tigers daw ang madalas na makikita at napakabihira lang na makita ang mga white tigers. Ganun pa man, sinabi raw ni Mr. Shin na ang mga white tigers daw ay rare dahil ang mga ito ay hairless sa ilang mga particular na spot. At hilig daw ng mga lalaki ang hindi mabuhok na mga bagay. Kaya iyon daw ay hindi nagmi-make sense sa kanya, ano naman daw ang kinalaman ng white tiger sa mga bagay na hindi mabuhok. Ano raw ba kaya ang ibig sabihin ni Mr. Shin, ano raw ba sa tingin ni Miss Jin? Nagulat naman si Jin Mulan nang marinig ito, napatingin sa kanyang white tiger, at napatanong sa kanyang isip kung papaano daw ba nalaman ni Shin lang ang tungkol dito. Nag-spy daw ba ito sa kanya habang siya ay nasa shower? Imposible, si Shin lang daw ay walang martial skills, tiyak na mapapansin niya raw agad kung maninalip ito sa kanya. Kaya tumayo siya at nagtanong kung nasaan daw ba si Shin lang. Sumagot naman si Xiang Bing na malamang nakabalik na raw ito ngayon. Sinabi naman ni Jin Mulan na tulungan daw siyang magbihis ni Xiang Bing, at nagtanong naman si Xiang Bing kung ano raw ba ang gagawin nito. Sumagot naman si Jin Mulan na paparusahan niya raw ang masama at pupurihin ang mabuti. Tandaan daw ni Xiang Bing, wag daw itong maging malambot sa mga lalaki, kailangang madisiplina daw ng konstant ang mga ito. Bubugbugin mo ba si Mr. Shin? Tanong naman ni Xiang Bing at sumagot naman si Jin Mulan na well, ang mga kababaihan daw ng Jin family ay hindi nambubugbog ng asawa.